Thank you, SJ. Magandang umaga po at nalaman niyo po ang aking tunay na pangalan. No? FPJ. Ayan. Hindi ko ba FPJ yon? Francisco Payumo Jr. Kala nyo, ha? Alam niyo po, ang araw na ito ay araw ng pista. Ay, parang hindi nila alam. Kalinguande. Kaya po matraffic, no? Pero kagabi. Pero ngayon, hindi ho. Medyo maluwag. At ako kanina, sabi ko nga, maaaring mahati ang mga tao sa church, sa first service. Kasi nagluluto pa sila. Sabi ng kabataan kanina, megsingkotsa kaya pamupo, pastor. Ano yung singkotsa? Anyway, sa last week po na ating pinag-aralan, kaya tayo nandito sapagkat tayo ay naiiba at kakaiba. Yung makaibang puso na ibinigay sa atin ng Diyos, kaya tayo nandito at hindi tayo umaayon kung papaano at ano ang ginagawa ng iba na kung saan sila ay naghahandog sa mga iba't ibang Diyos na kung saan na kanilang sinasama. Subalit tayo ngayon ay pinagpala. Kaya tayo pinagpala, mayroon tayong katotohanan na alam sa ating mga buhay at ito'y daladala natin. Kaya nga po tayo ay isang mananagumpay sa umagang ito. Amen? Sabihin niyo sa iyong katabi, you are victorious. Amen? Yan. Nung isang makibat, kalbitan niya. Yeah. Hallelujah! Kasi nga po, tayo ay binigyan na naman ng isang pribileyo ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Last week, napag-aralan ho natin yan kung paano tayo ay nahihiba at inaral ho natin na ang pag-ibig na nasa atin puso na kung saan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman tayo ay naiiba. At tayo po ay natutong magmahal sa ating kapwa, yung ating neighbors na kung saan sinasabi, at maging ang ating pamilya o yung hindi kahibig-hibig ay ating inibig. Maging ang ating kaaway, yan. Maging ang ating kaaway ay ating rin inibig upang sa ganoon ay makita at kakitaan tayo na tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen. At hindi lang ho yun. Yung panguling punto, yung ho kung papaano mayroon tayong kakayaan at tumanggi sa kasalanan na tayo ay magsabi ng hindi at tayo ay umaayaw sa gawa ng evil sapagkat ito ho ay isang bagay na kung saan nakaaway ng Diyos. Amen. Kaya nga po sa araw na ito, ngayon, narinig man natin kagabi, ayan, early in the morning, Saturday, sabi nga, nagpaulan ng rocket ang mga Hamas sa Israel. At si Netanyahu ay nag-declare ho ng giyera. Giyera na ngayon sa Israel. At kaya pinanalangin natin. Akala nyo, hindi natin alam. Giyera na ho. At ngayon, ang sabi niya, magtatagumpay tayo sa giyera. Ngayon, at mayroon din nagbantang giyera kahapon. Yung mga mangingisda natin, inabol sila ng 4 na barko ng China kung saan na magmamaneuver na sila ay dinalagay sa delikado. At nagpalipad sila ng jet fighter nila na sila ay sumusubaybay sa kanilang barko. Subalit, ang ating Air Force ay nagpalipad din. At sa kauli-ulian, andoon ang jet fighter ng Amerikano na sinusubaybayan ang ating aeroplano. Ngayon, upang sa ganoon ay ma-apply natin ang ating aralin sa umagang ito. Bakit ko po kayo in-update sa nangyayari? Kasi nga, ito ay nangyayaring hindi natin alam, subalit mayroon tayong kapayapaan. Amen! Kapayapaan at pag-asa sa ating buhay na alam natin, hindi ito haagaw sa ating atensyon, sa ating pag-uugali, na kung saan ito ay ilugmok tayo upang tayo hindi gumawa, hindi kumilos, at hindi umakto o kumilos na isang bilang anak ng Diyos. At huwag po kayong mabagabag. Ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, iyan ay mangyayari ayon sa kasulatan. Giyera o bansa, laban sa bansa, iba't ibang lindol. Ngayon, mayroon din 6.8 na lindol na dumapo sa kagabi na napanood ko sa isang lugar na 6.8. Wala pang naitalang damage, pero alam ko meron 6.8 na ganoon kalakas sa lindol sa ibang bansa naman. Lindol, sakuna, bagyo,
Ayan na ho at atin nang nakikita. Kailangan ho magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. At kung ikaw ay nakakasiguro bilang isang anak ng Diyos, pwede kang mag-rejoice sa kalooban mo na kung saan mayroon kang kapayapaan. Amen! Ay, natakot yung iba. Bakit po kayo natakot? Kaya ako sinabi ito para alam ninyo. At ito ho ay sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari. Sinabi ng ating Panginoon. Pero tandahan ho ninyo, mayroong abilin ng ating Panginoon. Anong sinabi sa 16:33? Ang sabi niya, upang malubos ang inyong kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Tandahan ninyo dito sa lupa o dito sa mundo, mayroong kapig-atiyan. Yan, mayroong kapig-atiyan. At ang gagawin lang natin, anong abilin ng ating Panginoon? Magpakatatag kayo, magpakatibay kayo, at pang-awakan natin ang salita at pangako ng Diyos, sapagkat ang lahat ng yan ay napagtagumpayan ko na. Ang sabi ni Kristo. Amen! Meron po tayong buhay na Diyos. Amen! Kahit anong nangyayari sa ating kapaligiran, kinakailangan taglayin ho natin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso, sapagkat tayong mananampalataya ay kakaiba. Amen po ba? Kakaiba po ba tayong totoo? Amen, kakaiba tayo. Sapagkat nasa atin ang pag-asa na pinangako ng Diyos na anuman ang mangyari at bago man mangyari ang lahat ng ating nakikitang yan, darating at malapit nang dumating ang ating Panginoon upang tayo'y suguhin, upang tayo'y kunin, upang sa ganoon tayo ay tamasain naman natin ang kapayapaan na pinangako ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po ba kayo nagagalak doon? Amen. Kagalakan po sa atin yon. Kaya nga, sa umagang ito, kinakailangan ho na maihanda natin ang ating sarili, at upang sa ganoon ang ating sarili ay ating ihambing sa ninanais ng Diyos kung papaano tayo ay mamuhay, at habang iniintay natin na patuloy pa rin tayong gumagawa ng isang bagay na ikangingiti at ikatutuwa ng ating Diyos na nasa langit. Huwag ho tayong huminto, huwag tayong magpa-apekto, kundi kung ano ang ginagawa ninyo para sa Diyos ngayon, ano man ang mangyari, gawin pa rin natin na tuloy-tuloy ito upang sa ganoon datnan tayo ng ating Panginoon na gumagawa pa rin ayon sa Kanyang inaasaan sa bawat isa. Amen. Kaya nga po sa umagang ito, atin na po aaralin kung papaano ang isang believers, joy and peace, na kung saan yung joy and peace na sinasabi, yung kagalakan at kapayapaan ng isang mananampalataya. Yan. Dito po, sa Galatia 5:22 and 23, ito po ang ating verse na kung saan na kinunan ng aral. At salamat sa ating senior pastor na kung saan na siya ay matiyaga na iniimay-imay ang lahat ng bunga ng Espiritu, at ito ay kanyang inati-ati sa 4 na linggo na ating maaral. Hindi, tandahan mo natin, binabasa man natin ito ay kailangan nating gawin sa ating buhay, at tayo po ay umakto bilang isang anak ng Diyos, o kumilos, o mamuhay ayon sa kanyang ninanais. Sa Galatia 5:22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Sinasabi po rito, ang kagalakan at kapayapaan ay laging konektado. Imposibleng magkaroon ka lamang ng kagalakan sa iyong puso kung wala kang kapayapaan. Tandahan mo natin. Yung kapayapaan at kagalakan, dapat po magkakambal yan. Upang sa ganoon ikaw ay panatag. Amen. Mayroon kang peace of mind. Ang ating mga buhay ay kailangan hindi maligalig sa anumang nangyayari. Kaya nga, ang kapayapaan at kagalakan ay magiging posible para sa atin dahil yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Nasa inyo po ba ang banal na Espiritu? Amen. Therefore, mayroon tayong peace of mind. Kaya tayo ngayon ay dumaranas ng kapanatagan sa ating mga puso. And Romans 14, verse 17
up to 18. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Ano po ang sinasabi? Kinakailangan na mayroon tayo na yung kingdom of God na sinasabi o yung kaharian ng Diyos na sinasabi, hindi o yan ay para sa mga tinatangkilik na pagkain o bagay na kung saan na nasa sa atin. Ibig sabihin, hindi o yan ay sa pagkain lamang o kagaya ngayon na ang lahat o ang kabuuan ng Angeles, maaaring 50% ay sila ay kumakain. Amen. At sila ho ay mayroong paghandog sa sinasabi nilang Angelenyo, na sila'y bilang Angelenyo. Sana naman ay mabago ang kanilang kaisipan na sila'y magpasalamat sa Diyos na sasabihin na para sa Diyos ito, kada taon kami ay nagpapasalamat sa Diyos at hindi sa Angelenyo na sinasabi. Yun po ba ay isang bagay na kung saan na iniwan na natin? At yun po ba ay bagay na kung saan na hindi na natin ginagawa? At sa ngayon ay alam ko, yung mga nandito hindi na ginagawa. Pero yung wala, ewan ko lang kung baka 50-50 pa sila. Amen. At dito, isang bagay na kung saan na ang katiyakan dapat tayo ay mayroong kagalakan at kapayapaan kung sumasa atin ang ating Panginoon. Amen. Yung presensya ng Banal na Espiritu. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. At ito naman po ay isa na naman pribileyo sa amin upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa kagalakang ipinagkaloob mo at kapayapaan sa aming mga puso. Kaya naman, Panginoon, marapat lamang na ang aming sarili iandog naming buhay sa iyo at kami po ay handang sumunod sa ninanais mo upang sa ganoon, Panginoon, kami, O Diyos, ay hindi mapawalay at hindi matangay na nangyayari sa aming kapaligiran o sa mundong ito na sa kasalukuyan. Puno, Panginoon, ng kasamaan at puno ng kabalisaan at hindi lamang po yan, Panginoon, kundi isang bagay na aming nakikita, ang mga tao ay busy o sila ay pinag-uukulan nila ng panahon ang isang bagay na hindi naaayon sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po, ayan mo po sa aming kalagitnaan, na kami naman, O Diyos, na iyong minahal, na kami ang iyong tinawag sa iyong banal na panawagan, na tulungan mo po kami na manatili sa ganitong katayuhan namin bilang isang anak mo. Kung papaano, Panginoon, ikaw ang mangunguna at ang pag-asa ng bawat isa sa aming kalagitnaan. Sa iyo po, Panginoon, ay aming ibinabalik ang mataas na papuri. Parangal at pasasalamat sa umagang ito sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. Sa umagang ito po ay inaaral natin kung papaano ang kapayapaan at kagalakan ng isang mananampalataya. So, sa aklat po ng Isaiah, tayo po ay makakaranas ng kapayapaan at kagalakan bilang resulta ng ating katwiran kay Jesus o kay Kristo lang. Yung righteousness na kung saan na naka-impute sa atin at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya o ang nangunguna, inililid niya o tayo kung papaano tayo namumuhay na matuwid at mayroong pagsunod sa Diyos, kaya tayo ay mayroong pusong payapa. Dito sa aklat ng Isaiah, sabi nga, the fruit of the righteousness will be peace, its effect will, and quietness and confidence forever. So, makikita ho natin, ang bunga ng katwiran ng kapayapaan. Kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman sa ating mga buhay. Amen. Hindi ho ito lilipas sapagkat ito ay ipinagkaloob ng ating Diyos sa ating puso't isipan na ito ay Kanyang inilagay sa ating katauhan bilang sumusunod sa Kanya. Kaya naman, tayo ay nagkakaroon ng isang payapa na buhay at tayo ngayon ay may kagalakan. Anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating sitwasyon, kaya pa rin nating magalak at kaya pa rin natin magkaroon ng buhay na mayroong kapayapaan. Una, we are distinct from the world. Tayo ay kakaiba because of the Holy Spirit
as given us. Kahibaw tayo, and joy and peace in our possession. Yung hong mga paghahari natin. Ibig sabihin, yung kagalakan at kapayapaan sa ating mga paghahari. Ano ba ang mga paghaharing ito? Hindi lamang ho mga material na bagay, kundi meron din tayong paghahari sa ating physical na pangangatawan kung minsan na ito ang umaadlang upang sa ganoon ay hindi tayo magkaroon ng kapayapaan o kagalakan sa ating puso. Kaya nga, ang turo ho dito ni Timoteo, sa unang Timoteo 6, chapter 6, verse 6 to 10, dito po sabi nga, yet true godliness with contentment, it's itself great wealth. So ito po pala ay isang mga yaman na nasa sa atin. Yung mayroon tayong kontento na kung saan ang makadiyos na pagka-contentment, yung kontento ka na ibinigay ng Diyos, anuman ang ating sitwasyon, yun ho ay isang yaman na nasa atin. Kaya nga, hindi ho nauunawaan ng mundo ang ganitong mga kaugalian na nasa sa atin. After all, sabi nga, we brought nothing with when we came into the world and we cannot take anything with us when we leave it. So, if we have enough food and clothing, let us be content. Amen. Basta't meron daw tayong pagkain, meron tayong dinaramit, at meron tayong tahanan na tinitirhan, kailangan ho tayo ay kontento na. Amen. Lalo na pag walang utang, ano? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. But people who long to be rich fall into temptation, are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Kaya nga po, yung iba naman na kung saan na hindi makontento, iba ang kanilang inaanap. Yung pagpapayaman. At tandahan ho natin, ang pera ay hindi ho masama. Ang masama o nagiging masama ang pera kapag minahal natin ang pera. Yun ho ang katotohanan. Kaya sabi ng tagapanguna kahapon, sabi niya, huwag nating mahalin ang pera. Sapagkat, hindi pala yung, yung po palang na nagpatotoo ng first fruit na kung saan na sinasabing, huwag nating mahalin ang pera. Sapagkat ang pera, hindi kanya kayang mahalin. At ang ating maalin, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Amen! Kasi nga po, tanging siya ang nagmahal sa atin. At ang pera daw, hindi tayo pwedeng mahalin. Uutusan ka pa nga ng pera kung minsan papalitan niya ang iyong kaisipan na kung saan na ito ang gawin mo, ito tuturuan ka kung paano ka maging maramot, tuturuan ka kung paano ka maging maraas, tuturuan ka kung paano ka maging busy, tuturuan ka kung paano ka maging maggahaman. Subalit, kung alam mong ikontrol ang pera ay nakakapagbigay kapurian sa ating Diyos. Amen! Ito ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya naman, tayo ay pinagpapala ng Diyos. Upang sa ganoon, ang pagpapala na ating nakakamit, ang pagpapala na ating tinatanggap, ito ay maibalik natin na may papuri sa Diyos at ito ay nagagamit lamang sa ninanais ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya naman, hindi ito nagiging evil na kung saan sa bawat isa sa atin, kundi ito ay nagiging pagpapala at lalo kang nagkakaroon ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Amen! Kayo po ba'y galak na galak ngayon at payapa? Amen! Salamat sa Diyos at tayo ay binigyan niya ng ganitong kaisipan at iniligay sa ating puso, kaya tayo ay panatag. Ang sabi ba nga, kung ang iba ay naghahangad ng yaman, sila ho ay napapaiwalay sa Diyos. Tama nga naman. Kasi sinabi ng kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandoon ang iyong puso. Binabantayan mo ito at pinoprotektahan mo ito, ginugugulan mo ng panahon. Subalit,
Kung ang iyong kayamanan na sinasabi na ang kasapatan mo ay si Kristo, lagi mo itong binabantayan at binabakuran ng kanyang salita upang sa ganon hindi ka mapawalay at hindi ka lumabas doon sa pamantayan na gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. Bawat isa sa atin, ugalihin natin ito. Kapag hindi natin ginawa sa ating pag-ugali ang ganitong pagbabakod sa salita ng Diyos na kung saan ito ang magiging proteksyon natin, tayo'y matatangay sa mundong ito sapagkat pasama ng pasama ang mundo sa kasalukuyan. Maraming estratehiya ang ginagawa ng kaaway. Tinatakot ka upang sasabihin niya na isecure mo na ang iyong sarili. Nagkakaroon na ng giyera upang sa ganoon pumunta ka sa isang bansa na mapayapa. Alam niyo po, kung ganoon ang ating kaisipan, sineset aside natin si Kristo. Na parang sinasabi natin, hindi ka kayang protektaan ng iyong Diyos. At ikaw pa rin ay nananaan doon sa mga yaman na inaanap mo, na inakala mo, ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon. Kaya anong nangyari? Sabi nga, but people who long to reach its fall to temptation. Nauulog sila sa tukso. Ito ay totoo. At subalit, ang sabi niya, some people craving money and wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Kaya kung minsan, Kristiyano siya pero dahil sa kanyang pagbalikwas o pagbaligtad sa kanyang pananampalataya na inubos niya ang kanyang panahon doon sa paghahanap buhay o sa negosyo, mismo nakakaras siya ngayon ng disaster o kalungkutan sa kanyang buhay. Siyang gumawa. Kung minsan tatanungin mo, Lord, bakit nangyari ito? Kristiyano naman po ako. Kung kailan ako naging Kristiyano, ay doon nangyari ito. Kapatid, kung minsan, hindi natin nalalaman na kung saan ang mga pain ng Diablo sa atin na siyang umihila unti-unti, na ginagawa niyang pamamaraan na tayo napapaiwalay sa Diyos. At pagkatapos, pag ito'y dumating na sa panahon na ito ay nagdulot na ng hindi mabuti sa atin, tatanungin natin ang ating Diyos. Alam niyo po, ang mas maganda sa bawat isa sa atin, tanungin muna natin ang Diyos. Lord, ito ba ang gusto mo na mangyari? Bago ka man umakbang. Pati ba naman pag-akbang pa? Yes! Malay mo sa pag-akbang mo, natalisod ka pa hindi mo alam. Iyon, tingnan mo yung artista na matikas, na si Eddie Garcia, natalisod lang sa kuryente. Gumagawa ng shooting pero bakit? Alam niyo po ba na lahat po, kung pinapahubayan mo sa Diyos, mayroon kang kasiguruhan sapagkat ang dinadahanan mo ay tuturo ng Diyos at ikaw ay aalalayan at kailanman hindi ka matisod sapagkat siya ang liwanag at siya ang Diyos na nangako sa iyo na kung saan aakayin ka niya doon sa katwiran at sa kaliwanagan na kaisipan. Yan po ay pangako ng ating Panginoon. Kaya pang-awakan natin yan. Sa Philippians 4:11-13, that I was even indeed, for I have learned how to be content with whatever I have. Ito ang kaugalihan ni Pablo. I know how to live in almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is within full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gave me strength. Amen. Huwag nating i-shortcut. Kung hindi, sasabihin mo, kinakailangan na, basahin mo rin ang verse 11 na kung saan magkasama yan. Kung minsan kasi akala mo, hindi mo inaalala bakit nasabi ni Paul ito. Ang sabi nga ni Paul, naranasan ko ang magutom, kawalan, naranasan ko ang kaubaran, naranasan ko ang malaking problema na shipwreck ako at palutang-lutang sa dagat. Naranasan ko rin naman ang kasaganaan. Sapagkat nung una, siya ang tumutugis sa mga Kristiyano. Pero anong sinabi ni Paul dito? Bakit niya? Dito nga sa kauli-ulian, for I can do everything through Christ who give me strength. Amen. Di ko po alam kung ano ang sitwasyon ninyo sa buhay. Di ko alam kung ano sa kasalukuyan ang katayuan ninyo o ang inaharap ninyo. Subalit, iisa lang ang pwede kong sabihin sa inyo at ito ang kasiguruan. Kakayanin mo yan, kapatid, kung ipagkatiwala mo kay Kristo.
Ito ho ang kasiguruhan. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Sapagkat ang lahat kontrolado ng ating Panginoon. At huwag kang gumawa sa iyong kaparaanan o kakayaan. Sapagkat kapag gumawa ka sa iyong kaparaanan at kakayaan, tinitingnan ka lang ng Diyos. Inaayaan ka niya na gumalaw sa iyong kalakasan. Pero kung siya ang sabihin mo, paano po ang aking gagawin? Instantly, bibigyan ka ng matino at matalinong kaisipan ng ating Panginoon na ito ang iyong gagawin. Amen! Wag ho nating gawin ang ating sarili na huli ang Panginoon. Kaya kung minsan, sasabihin mo, sige Lord, ikaw nang bahala ka ako, ikaw nang bahala. Pero parang nagda-drive ang ating Panginoon sa buhay mo, dinadrive ka niya. Pagkatapos, gusto mo yung smooth lang. Pag bako-bako na, Lord, wag ho dyan. Bakit mo puro bako-bako? Hindi ako komportable. Minsan, pero sinabi mo, siya yung driver. Kasi kung minsan, ganun ho tayo eh. Yung gusto na, kahit na yung eroplano nga, pag mayroong nga mga maraming hulap, dumaranas ng parang sa baryo ho namin, ang tawag namin gano'n, gagareta yan. yung gareta, yung gumagano ho, dahil sinasalubong niya yung air pocket na kung saan mayroon siyang galaw at hindi ho yan pino kahit hangin ang sumasalo sa kanya. Kapatid, basta't ipagkatiwala mo ang buhay mo kay Kristo, anuman ang nangyayari, alam niya at hindi magkakamali kailanman ang ating Panginoon. Amen! Kaya nga po, dito, natutunan ni Pablo ang tungkol sa pagiging kontento sa bawat sitwasyon niya sa buhay. Ang pagiging kontento ay nangangahulugan na pagdidisiplina sa ating mga sarili. Uy, pastor, ganun po ba yun? Yes, kailangan madisiplina natin ang ating sarili upang magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Kung ano ang mayroon tayo, ay nangangahulugan na ito ay dapat nating ipagpasalamat o magpasalamat sa lahat ng mga bagay at biyayang tinatanggap natin sa ating Diyos sapagkat ito ay kaloob niya sa bawat isa't isa. Alam niya, kapatid. Kung hindi ganoon ang iyong reaksyon o ang iyong pagtanggap sa iyong sarili na ang iyong sitwasyon ngayon, luto na ka mong lilitaw ka na ikaw ay laging nagko-complain. Kaya gusto mong magkaroon ng kagalakan at kapayapaan, yung hindi ka mag-complain. Iyan sigurado. Kapag ang iyong kaisipan ay pumapasok na doon sa nagko-complain ka sa Diyos, ibig sabihin nun, hindi ka bahagi sa naiiba na tagasunod ni Kristo at ikaw pa rin ay doon sa mga kamunduan na kung saan kasama ka pa rin sa mga umihikot at gumagalaw na umaakto na mga bagay na kung saan na ang makamundong pagnanasa o yung pattern of the world ang sinusunod mo pa rin at hindi ka pa rin naiba. Kaya nga, siguraduhin po natin sa ating mga sarili, joy and peace in our possession na kung saan, anuman po ang iyong yaman na taglay ngayon. Maaaring sabihin mo na maaaring may dinaramdam ka, subukan mo na abang mayroong kang dinaramdam sa iyong katawan at nagko-complain ka, Lord, at makanyan, bakit po ganito? Lalong dumidiin ang sakit. Pero kapag ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon at sinasabi, alam ko, mayroon akong Diyos na makakapawi ng aking dinaramdam. Alam ko, mayroon akong Diyos na magbibigay sa akin ng kapayapaan sa aking puso. Oo, totoo na mayroon akong taglay na karamdaman na gano'n. Subalit, alam ko rin na mayroon akong Diyos na igit na nakakapaggamot o ito ay nakapagbibigay sa akin ng pawi sapagkat siya ang aking dakilang manggagamot. Mapapawi ho yung stress mo. At sigurado, magkakaroon ka ng komportable na kung saan ikaw ay makakaranas ng kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. Amen? At we are distinct from the world because Jesus is our satisfaction. Amen? Siya ho ba ang satisfaction natin? Siya nga ho, sapagkat wala nang iba na kung saan na magbibigay ng kasapatan sa ating mga buhay maliban lang sa ating Panginoong Yesus. Always remember, life is not about having a lot of material possession. Tandahan ho natin. Hindi ho dahil marami kang yaman o ang kapayapaan at ang kapayapaan at kagalakan sa ating buhay
ay hindi yung nabibili. Dalawa kasing huri ng kapayapaan ang kailangan na ating harapin. Yung kapayapaan na pinanggagalingan ng Diyos o yung kapayapaan na pinanggagalingan ng mundo. Ang kapayapaan na pinanggagalingan ng mundo ay pwedeng built-in ng salapi. Kung gusto mong sumaya ngayon, dahil lanabal, umorder ka ng isang truck na alak at tawagin mo ang iyong mga kabaryo at kayo'y magsaya. Pero panandalihan lang yon. Isang araw lang yon. Pagkatapos wala ka ng kapayapaan. Maaaring kwentain mo pa yung nagastos mo pagkatapos doon. Pero yung kapayapaan sa ating puso, sabi nga, yung kasapatan natin kay Kristo. Amen. Sapat na si Kristo sa buhay ng bawat isa. Amen. Dito sa aklat ng Luke, chapter 12, verse 15, ang sabi, "Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession." Bantayan na natin ang ating puso sapagkat tunay nga ang ating sarili, sapagkat ang ating sarili ang mismo nating kaaway. Amen. Parang kakaunti lang ang yung kaaway nila, ang kanilang sarili. Salamat sa Diyos at mayroon naman na hindi kinakalaban ng kanyang sarili. Kabalit kapatid, tandaan mo kapag sinasabi mong hindi mo kalaban ang iyong sarili, mamaya lang na nagutom ka ay iba na ang iyong pag-uugali. Aba, kalaban mo na ang iyong sarili. Pesta pa naman. Nagutom ako. Ito ay mga bagay na nangyayari kung minsan na hindi natin kontrolado. Subalit, sabi nga, kailangan madisiplina natin ang ating sarili. Kapag nadisiplina natin ang ating sarili at ito ay pinahubaya natin sa ating Panginoon ang lahat, tiyak, i-rescue ka ng Panginoon. Hindi kanya iiwanan o iiwalayan man. Sapagkat ang tanging katungkulan ng Diyos ayon sa aklat ng Isaiah, kahit na pumuti ang iyong buhok, ayan, kahit sa pagtanda mo, puputi man ang iyong buhok, ang tanging katungkulan ng Diyos, alagahan ka, yung malasakit niya, ililigtas ka niya, at hindi lang ho yun, ire-rescue ka niya sa lahat ng mga disaster na nangyayari sa iyong buhay. Yun ho ay pangako ng Diyos. Old Testament yun, Pastor. Hindi ho. Kundi, ito rin ho ay salita ng Diyos na kung saan na hindi lilipas. Anong sabi ng salita ng Diyos? Lahat ng bagay dito sa mundo, kukupas at lilipas. Subalit ang aking salita, hindi ito kukupas o lilipas. Amen. Matutupad at matutupad po yan. Kaya nga, bawat isa sa atin, sabi nga, then he said them, watch out. Ibig sabihin, yung magbantay ho tayo. Life does not consist in an abundance of possession. Kung ba ikaw ay puno ng millions doon sa iyong savings, o kaya'y marami kang lupa, o kaya'y marami kang sasakyan, o magandang bahay, o marami kang mga plantation na iniisip mo, ito ba ay sasabihin mo sa iyong sarili na ito ay makapagbibigay ka ng kapayapaan? Hindi ho. Hindi ko sinasabing masama yan. Subalit, kung hindi mo alam kung paano gamitin ang mga bagay na yan, hindi mo alam kung paano mo ipaubaya sa Diyos yan. Yung pinapaubaya na sinasabi ko ay yung habang ikaw ay pinagpapala ng Diyos, naaalala mo ang nagbibigay ng pagpapala. Kapag nakalimutan mo na ang nagbibigay ng pagpapala, aba, iba na ang iyong karakter. Magiging greedy ka na ngayon. Yung gusto mo lagi. At kumisan pa nga, akala mo ikaw ay isang modelong padre de pamilya o nanay kapag ikaw ay nagpo-provide ng saganang mga financial sa inyong mga anak. Depende ho sa possession natin. Akala natin kung minsan ito na ang kasapatan. Alam niyo po ba na mayroon mga anak na kung saan na kahit sobrang yaman nila, kung minsan hindi sila masaya sapagkat nag-ahanap sila ng isang kayamanan na manggagaling sa kanilang mga magulang. Ano ho yun? Yung pag-ibig, pagkalinga, yung panaon, mga yaman na pinagkatiwala ng Diyos yan. Huwag ho nating sayangin at lustain lamang sa walang kwenta. Kundi iukol natin sa Diyos at ang lahat ng yan ay naka-align doon sa ninanasa ng Diyos at ang pamilya o ay napakasaya. Amen. Yung mayroong kang time, yung panahon na kung saan nagugugulin sa kanila
habang sila ay inaaralan mo, habang sila ay ginagabayan mo, at habang sila ay pinangungunaan mo. Kapag yan ay sentro ang ating Panginoon, sigurado ho, matatag ang isang pamilya. Sapagkat maliban na hindi ang pundasyon na siyang si Kristo ang nasa gitna ng nakatayong tahanan, tandahan po natin, yan ho ay isang taanan na parang susuray-suray lang pagbagyo o yung marupok na tahanan at ito ay madaling mawasak. Subalit, kung ang tahanan na yan, ang panulukang bato na si Kristo ang pundasyon at siya yung nasa gitna ng kanyang pamilya na kung saan abang sila ay nabumuhay, napakatataghuyan. Dumating man ang bagyo, kahit na gaano kalakas o bagay na pagsubok na sinasabi sa ating mga buhay, kakayanin pa rin natin yan at mayroon pa rin tayong kapayapaan sa puso. Amen! Tandahan ho natin, hindi ho natin pwedeng baliwalain ang ating Panginoon sapagkat yan ay sinabi niya at maraming sinabi sa kasulatan na kung paano, apart from me, you can do nothing. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Amen! Dito ho, bawat isa ho ay kailangan na mayroon tayong isang pagbabantay sa ating sarili o sa ating pamilya o ang iyong buhay na ito ay ginugugol sa panahon na ito. Kinakailangan na alam mo, kapatid, ikaw ba ay lumiliis? Kaya sabi nga ng Bible, kapag ako ay napapakanan o napapakaliwa, Panginoon, sabihin mo sa iyong sarili, Lord, tama po ba ang aking ginagawa? Lagi mong inaalala ang Panginoon at doon magbibigay siya ng tamang direksyon sa iyo, kapatid. Sigurado, kahit na hindi makuha ang mga bagay na ninanasa mo. Ibig sabihin, hindi ka man na nagumpay sa mundong ito o ninanais natin, mawala man ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Ay, Pastor, kahit na po yung ari-ari. Yes! Mawala man ang mga bagay na yan, tandahan po natin na mayroon tayong mabuti at yung pagmatagalang paghahari. Ano ang paghahari natin yan? Yung paghahari natin sa langit, yung buhay na walang hanggan na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon. Yan ay pinatutunayan niya. At lagi niyang pinapaalala sa bawat isa sa atin. Kung nababasa mo ang 1:14, 1 hanggang 4, na kung saan, maging sa kanyang mga alagad, hindi lamang sa kanyang mga alagad, kundi, sabi niya, huwag maguluhan ang inyong mga puso. Kundi sana, ang sabi niya, ako'y mauna at aakyat sa langit. Ipaghahanda ko kayo ng taanan, sapagkat sa langit maraming mansyon. At mismo ang ating Panginoon ang siyang naganda at gagawa, at pagkatapos niyang magawa at may paghanda ang lahat ng iyon, anong pangako niya? Ang pangako niya, ako ay muling babalik. At upang sa ganoon, kung nasaan ako, ay nandun kayo, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, di po natin alam. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di po natin alam kung natatapos na ang mga ginagawa ng Panginoon. Sinabi niya babalik siya pag natapos niya. Anong malay natin sa mga senyales na nangyayari sa mundo, patapos na ang mga ginagawa ng Panginoon na individual na kung saan na inanda ng Diyos para sa inyo. Kaya sabi ko nga dito, hindi mo man na nakamtan ang ninanais mo na magkaroon ka ng magandang sasakyan, magandang tahanan, maraming savings. Hindi mo man nakamtan yan, kapatid, hindi ka pa rin bigo kung nasa puso mo at totoo na pinaubaya mo ang buhay mo kay Kristo. Amen! Yan po ang katotohanan na dapat nating tanggapin sapagkat tayo ay kakaiba. Naiba tayo. Hindi nga maunawahan ng mundong ito Sa mundo kasi, yung iniisip nila at tinitingnan, yung maraming yaman, o maraming kayamanan, o maraming paghahari. Kapag iba ang nakikita nila na may ganoon, parang tila na sila ay dinudyos na. Sila ay kanilang sasabihin pa sa kanilang sarili, mabuti pa siya. Kung minsan pa nga, yung istorya niya, yung kwento niyang buhay ay inuumpisan pa sa una hanggang sa dulo, upang sa ganoon ay ang kanyang pag-iisip ay matimo doon sa taong ito. Yun ay isang malaking kamalian, kapatid.
Kung gusto mo na magkaroon ka ng kapayapaan, yung isip at puso mo, ituon mo sa pangako ng Diyos at sa Kanyang salita. Amen! Upang tayo'y maging matatag. Kapag nangyari yon, isa kang Kristiyano na naiiba, matatag ka, may kagalakan at may kapayapaan ka sa iyong puso. And then, we are distinct from this world because of the Holy Spirit has given us. Dito ho, sabi, joy and peace in our troubles. Kahit anong nangyayari, kagalakan at kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok o sa kabila ng mga problema na iyong inaharap sa iyong sitwasyon, mayroon ka pa ring kapayapaan o kagalakan sa iyong puso, kapatid. Sa James 1:2-4, anong sabi? Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity to great joy. Bakit ganito ang sinasabi ni Santiago? Mga kapatid at mga sisters, mga brothers and sisters, sabi nga, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Bakit? Ito ay sinabi nga ni Pablo na kung papaano na kawalan, kasaganaan. Kaya kapag anuman ang nangyayari sa atin, gawin natin na isang oportunidad at sasabihin natin, hindi naman yung bagay na parang tumatawa ka. Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung may pagsubok ka na dinaranas, pagkatapos, yung para ala Freddy Aguilar daw, yung tawanin mo ang iyong... Hindi naman ganon. Ang ibig sabihin, yung mayroong kang sarili na nararamdaman sa kaloob-looban ng iyong puso, na kung saan na ikaw ay panatag at mayroon ka pa rin kapayapaan. Panatag ka kahit ano ang nangyayari. Lagi mong sinasabi, mayroon akong Diyos na higit na malaki. Kung ang problemang yan ay kasing dami o kasing laki ng barko, subalit ang Diyos ko ay kasing laki ng dagat, ang lahat ng problema ay lulutang lang. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Buhayin natin ang ating pananampalataya. Lagi nating ilagay sa ating isip at puso ng ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan at kakahiba siya. At hindi niya tayo pababayahan, ni iiwanan man. Dito sa anong sabi? Sabi nga ni James, for know what when your faith is tested, your endurance has chance to grow. Yun naman pala Kapag natest pala ang ating pananampalataya, mayroon pong oportunidad na ito ay lalago at titibay at tatatag sapagkat alam natin ang ating relasyon kay Kristo ay mananatili at ito ang ating matibay na sandigan. Amen! Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Yan. Parang hindi na nila alam yun. Hindi sila sumasabay. Alam niyo yung mga old song na yan, parang nagpapahinda. Ayan. Kaya minsan kinakailangan, inaawit mo yan. Ako, pag nagising ako, pagkatapos pong yung nagwawalis ako, sabi ko, mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog. Kung minsan, pumapasok na lang ang mga awiting yan. Si Kristo ang sandigan, di nagigiba. Si Kristo ang sandigan, di nagigiba. Ano pa yung kasunod nun? Yung maya lang. Bahala na kayo. kayo na lang magtutuloy upang sa ganoon, pag uwi ninyo, meron kayong kagalakan at meron kayong kapayapaan sa inyong puso. Kaya nga po, sabi nga, ito ang sabi sa atin at paalala ni James sa verse na ating binabasa. Sapagkat sabi nga, for you know when your faith is tested, your endurance has chance to grow, so let it grow. Let it grow, let it grow. Amen. Kailangan po na tayo ay lumago. Sabi nga ng ating binabasa, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen. Wala na raw kailangan. Bakit? Sapagkat ang kasapatan mo ay nandito sa iyong buhay. Ano man ang nangyari, may disaster man, may mga problema man yan, hindi ka natitinag sapagkat alam mo, kaya ko na yaman ang Diyos. Kasama ko si Kristo. Amen. Kasama ko ang aking Diyos. At hindi niya ako pababayaan. Kaya kapag gano'n ang ating kaisipan, nananatili na tayo ay kakaiba nga sa mundong ito. Hindi tayo nauunawaan ng mundo. Kaya kung minsan sabi ng kapitbahay mo na makabundo, yan kaya mamangan. Pero pang kasayaan. Siguro
Kanya ka pa eh. Kasi may kanya na siguro ngayon, kaya milipasan niya pang oras yan. Aba, akalingwan itang kanta ng Freddy Aguilar. Sino ang tunay na baliw? Hey! Amen! Woo! Palakpakan tayo po yung Diyos sa atin. Alam niyo po, kung minsan tayong mga Kristiyano, tayo na pinakamasayang tao sa mundo, sabi nga. Amen! Tayo, kakaiba ho tayo eh. Tayo ang pinakamasayang tao sa mundo. Kasi nagagawa nating magsaya kahit anong nangyayari. Yan ho ay ang pinanggagalingan ng ating Diyos. Kaya nga, panatag tayo. Tamang-tama sa ating aralin ngayon. At ito ang ating usapan. Kaya dito, sa aklat ng 1:16-33, I've told you, ito ang nasabi ko kanina ho, I've told you this so that may peace will be with you. In this world you have trouble, but cheer up. Sabi niya, magsaya ka pa nga eh. I have overcome the world. Na kung papaano, ito ang kapayapaan sa ating mga puso na kung saan sinabi ng ating, mismo ang ating Panginoon ang nagsabi rito. At hindi ho yung mga apostol na sinulat lang na ni San Juan na kung saan ang sabi nga, sinabi ko ito sa inyo upang ang inyong pakikipag-isa. Kaya nung nakipag-isa tayo kay Kristo, meron na tayong kagalakan. Nagkaroon kayo ng kapayapaan, ang sabi ng ating Panginoon. At nagdaranas man tayo ng mga kapigatian, meron pa rin tayong kagalakan. Kaya nagagawa ho natin na hindi yung ipakita sa mga iba na kung saan na tayo ay epektado ng mga bagay na kung saan na ating dinaranas. At ngunit, sabi niya, tibayan ninyo ang inyong loob at napagtagumpayan ko na ito. At dito naman po sa ating cheer up, magsaya ka nga. Siguro yung iba, kapag sila'y nagsasaya, every New Year, dito ka dapat lumundag. Amen! Kasi putang New Year alas 12 na. Second, sana. Sabihan mo kitang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Lundag na lundag. New Year. Para daw siya lumaki. Alam mo, kung saan ka tatalon, dito ka tumalon sapagkat lalaki at lalago ang iyong pananampalataya. Amen! Tumalon ka dito, kapatid. Sigurado, ang pananampalataya mo lalago sapagkat yan ay pangako ng Diyos. Siya mismo ang nagsabi nito. Sabi nga, kung nawawalan po kayo, o bawat isa sa atin, kapag tayo nawawalan ng kapayapaan at kagalakan, ang pinakamahinam na ating gawin ay yung bagay na kung saan na inaasaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba ang inaasaan ng Diyos sa atin sa lahat ng oras at panahon? Ito ay lagi niyang inaasaan. Aba, ganun pala ang Diyos, laging umaasa. Yes! Ang laging inaasaan ng Diyos sa atin ay manalangin. Manalangin upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng ugnayan. Kapag nagkaroon ka ng komunikasyon o ugnayan ng Diyos, mismo ang Panginoon. At di ho ba natutunan natin last Wednesday, kapag tayo'y nananalangin, yung ipagpalagay natin ang ating sarili na kaarap mo ang Diyos. Yung presensya niya, ninanasa mo, habang ikaw ay nananalangin, yung nanadara mo na iniyayakap ka ng Panginoon, na hindi mo alam na ikaw ay lumuluwa, umiiyak, sapagkat ang iyong espiritu o ang iyong kaluluwa ay tuwang-tuwa, sapagkat mayroon siyang kasiguruhan na Diyos, na kung saan na kinakausap, ang Diyos ay sumasagot sa pamamagitan ng Espiritu na nilalagay sa ating kaisipan. Ito ang dapat nating gawin at ito ang kailangan. Huwag na wag nating kaligtan ito. Sapagkat sinabi nga sa salita ng Diyos, pray without ceasing. Amen. Nakatayo ka man, nakaupo ka man, anuman ang sitwasyon mo, kapag nangyayari ito, kapatid, ang tanging kasagutan lang dyan, ang distansya na iniisip mo na nasa Amerika yung iba, kapag ikaw ay naliligalig sa iyong pamilya, o nasa Dubai, o anuman ang nangyari, o nasa Israel ngayon. Alam niyo po ba ang distansya na iyan ay isang panalangin na kung saan sasagutin ka ng ating dakilang Diyos. Ito po ang masarap dito, sapagkat mayroon tayong Diyos na buhay at mayroong Diyos na laging nag-ihintay sa atin at siya ay tutugon sa panahon na tayo'y lumapit sa Kanya. Amen. Kaya wag ho nating kaligtan yun, sapagkat ito ay isang pasasalamat sa Kanya. Philippians 4:6-7, ano ang sabi?
Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all as is done. Sabi nga, He has done. Sorry. Then you will experience God's peace, which exceed anything we can understand. His peace will guard our hearts and mind as you live in Christ Jesus. Ito, napakayaman na verse na kung saan nagsabi nga, kinakailangan na meron tayong petisyon sa Kanya. Then you will experience God's peace. Yung mararanasan mo po yung kapayapaan ng puso sa pamamagitan ng pagtugon ng Diyos. At His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Sapagkat tayo nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon at meron tayong He will give you rest. Alam niyo ho, ay, bumaba si Daddy, si Bishop. Alam niyo ho ba na kailangan natin yung RIP? Uy, hindi ba kayo tumawa, no? Yung RIP. RIP, yes! Kasi sinabi nga ni Daddy, alam niyo ho ba ang ibig sabihin ng RIP? Rest in peace. Depende lang kung paano mo ginagamit itong RIP na to o kung saan mo pinauukol. Baka naman pinauukol mo doon sa pagkatakot na ikaw ay mamatay. RIP, iba nga ang kahulugan. Pero yung rest in peace, mayroon kang pamamahinga na may kapayapaan kay Kristo. Amen? Hindi ho negatibo ito. At nasabi nga ni Bishop, ang ganda ng RIP kung alam nila. Akala kasi ng iba, November 1st, RIP, ay. Hindi ho ganon, hindi ho yun yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin talaga ng RIP, rest in peace in Christ. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Woo, hallelujah. At dito po, sa aklat ng Matthew 11:28, excuse me po, 11:28, sabi nga, then Jesus said, come to me all you who are weary and carry even burdens, and I will give you rest. Nabibigatan ka na ba, kapatid? O maaaring sa unang pagkakataon, ikaw ay nakadaranas ng isang pagsubok na hindi mo alam. Ibigay mo kay Kristo. Sapagkat bibigyan kang kapahingaan ng ating Panginoon. Yung kapahingaan na yan ay magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. Tandaan po natin, we are distinct from the world because Jesus is our rest. Tandaan po natin. Si Kristo ang ating kapahingahan. Tanging siya lamang at wala na pong iba. Amen? 8:28 na. Hallelujah. And we are distinct from this world because the Holy Spirit has given us. At ang last na point natin ay joy and peace in facing death. Wow. Mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kagalakan na aharapin natin ang kamatayan. Paano yun? Paano natin aharapin ang kamatayan? Ang katotohanan tungkol sa kamatayan ay hindi ho natin maiwasan. Ang kamatayan hindi natin maiwasan. Amen? Darating at darating yan. Tanggapin natin man o hindi na ang kamatayan, ang bawat isa sa atin ay bagay na hindi dapat katakutan sapagkat darating at darating uyan sa bawat isa't isa sa atin. Kung hindi pa darating ang ating Panginoon. Kaya nga, yan ay kasiguruhan na mangyayari. Dahil sa ganoong pangyayari, dahil sa katiyakan ng kaligtasan natin na mayroon naman tayo sa Panginoong Yesus, tayo ay nawawalan ng takot. Ang takot ng kamatayan ay sabi niya, umaad lang sa ating pamumuhay na mayroong kagalakan at kapayapaan. Halimbawa, mayroong kang karamdaman nga ito ay nabanggit ni Pastor Manny kagabi. Halimbawa, ang isang tao, sabi niya, mayroon siyang cancer na nag-start pa noong natuklasan ng doktor. Ito ay mula noong, halimbawa, 2023 tayo ngayon, natuklasan pa, mula pa noong 2020, sa'yo na yan, yung cancer mo, stage 1. Pero ngayong 2023 ay kinakitaan noon ang resulta na stage 4 or 5. Aba, alam niyo ho, sasabihin ng doktor, stage 4 na ang cancer mo. Pero sa tingin mo sa iyong sarili, nagpatingin ka lang,
pumunta ron, yung kalakasan mo nung 2020 at 2023, parehas lang. Kaya wala kang iniindang eh. Pero alam mo, ang papatay sa iyo kung ano, dahil natuklasan na stage 4, yung araw na yon na ang takot at kawalan ng tiwala sa Diyos ang lulugbok sa iyo, lagi mong iniisip, uupo ka, at kung saan ka man dako pumunta, meron akong cancer, mamamatay na ako, mamamatay. Bakit? Lagi mong iniisip. Kaya dito, harapin man natin ang kamatayan, kinakailangan ang ating iniisip, ang ating Diyos, upang sa ganoon, ang lahat ng yan ay hindi makapag-penetrate sa atin. Kaya bumabagsak. Kabalitaan mo nung, bakit namatay? Na-discovery, stage 4. Pero nakikita mo, yung kilos niya 2020 hanggang 2023 ngayon, parehas lang ang kilos. Bakit? Dahil doon sa minagmanify niya yung cancer na nasa kanya at inisip niya na siya ay mamamatay at naligalig siya, kaya nawalan siya kagad ng buhay. Amen! Dito po ang ninanais na ipahatid sa atin, joy and peace in facing death. Ibig sabihin, alam natin, sige, mangyayari man yan. Pero hindi pa rin ako magpapa-apekto sapagkat ang kagalakan ko ay na kay Kristo. Amen! Upang sa ganoon, mapagtagumpayan ho natin ang mga bagay na. Kaya kung mayroon kang karamdaman ganyan kapatid, o mga suliranin, gawin mo pa rin ang dapat na gawin para sa Diyos na ikaw ay maging magalak at magkaroon ng kapayapaan. Amen! Dito ba sa Hebrew, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hebrew 2:14 and 15. Dito, because God's children are human beings, made of flesh and blood, the sons also became flesh, blood, for only human being could he die. And only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Alam nyo, ang umaawak pala sa kamatayan, ang demonyo. Only in this way could he set free all who have lived their lives as a slave to the fear of dying. Yun po. Kaya kapatid, kaya mong harapin ang kamatayan at kaya mo itong magkaroon ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso kung ang lahat ay ipagkakatiwala mo kay Kristo at kaya mong arapin yan. Hindi ka mabagbagabag at hindi ka manghihina. Kinakailangan na pilitin pa rin nating mamuhay na mayroong kagalakan at kapayapaan. Anuman ang sitwasyon natin sa ating mga buhay. And Philippians 1:21 sabi nga, for me to live is Christ. He is my source of joy, my reason to live, sabi nga, and to die is gain, for I will be with Him in eternity. Amen! Ang mabuhay kay Kristo, kapatid, pakinabang. Pastor, tinotorture ako ng karamdaman at laging sinasabi, hindi ako makatulog ni Satanas na ako'y mamamatay. Upang tigilan ka ng kamatayan na tinotorture ka ng kaaway, sabihin mo na lang sa kanya, kung mamamatay man ako, hindi naman ako sa'yo eh. Alam mo, Satanas, kahit ako'y mamamatay, hindi kita sasamahan sapagkat ako ay uuwi sa aking manlilika at sa aking manliligtas at sa aking dakilang Diyos na makakasama ko sa buhay na walang hanggan. Mawawala yan. Kaya, kapag dumaranas po tayo ng huwag mong sirain ang iyong buhay, ang iyong panahon at oras, kapatid. Psalms 23 verse 4, anong sabi? Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang sabi ni David, your rod and your staff, they comfort me. Tandahan mo natin, ang ating Diyos, aalalayan niya tayo. Dumaan man tayo o nasa bingit man ng kamatayan, ang ating inaarap, hindi ka iiwanan ng Diyos. Kapatid, huwag mong sayangin ang iyong kagalakan at kapayapaan sapagkat ikaw ay naiiba kung papaano ang sinasabi ng ating aral ngayong umagang ito. Tayo po'y mag-review, sabi nga, whatever happens in this world, never fear. Tandaan mo ninyo, huwag kang matakot. Kagaya ng nababalitaan natin, kagaya ng nangyayari. Believers, joy and peace. Una, joy and peace in our possessions. Joy and peace in our troubles. Joy and peace in facing death. Ito ay isang bagay na kung saan na ipakita natin sa mundong ito. And
Verse, yung John 14:27 na uong sinabi, Peace I leave with you, peace I give you, I do not give you as the world give. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. Kapatid, nasa sa iyo kung gusto mong guluhin ang iyong sarili, sapagkat ang ibinigay na kapayapaan ng Diyos sa iyo, ang kapayapaang hindi malirip, na kung saan nataglay mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Sabi nga ng Romans 13, yung chapter 15 na 13, I pray that God's source of hope will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Tandahan po natin, trusting God with all our heart is the key to joy and peace in life. Amen. Dito po ako magwawakas sa isang, kanina kinanta natin yung isang awitin, All is Well. Alam niyo po ba, mayroong kwento rito at ang may akda ng kantang ito at sinulat lang ho ni Philip Bliss in 1838 at ito ay pinablish in 1876. Ang pangalan ng tao na nakaranas nito ay si Horatio Spafford. Si Horatio Spafford po, isa siyang abogado na kung saan siya'y matagumpay na abogado. At siya ay attorney sa Chicago. Subalit kung in 1871, nagkaroon ho ng isang sunog na kung saan ito ay kakaiba. Yung ari-arian ni Horatio Spafford ay nawala. Lahat ng investment niya. At sa ganitong pangyayari, naubos po ang kanyang investment. Subalit, ang taong ito ay una ay nakapag-decide na pala na ang kanyang mga pamilya ay 4 na anak na babae na kung saan si Maggie, si Taneta, si Annie at si Bessie. Yan, anak niya yan, 4 yan. At sila, kasama ang kanyang asawa ay pinauna doon sa isang cruise na sila padadala sa Europe. At doon ay sasamantalain niya sana na tutulungan niya ang kanyang mga kaibigan na kung saan sila ay magpipreach. Kristiyano ho ito na si D.L. Moody at si Ira Sankey. Yan. Subalit sa ganitong pangyayari, habang ho siya ay nagpaiwan, habang naglalakbay ang barko, ang German ship na kung saan ay sinalpok nila ang kanilang barko na sinasakyan. At nagkaroon ng disaster sa dagat. At tanging si Ana lang ang naligtas. Ang kanyang 4 na anak ay namatay. Kabilang sa 226 na namatay, ang 4 niyang anak na babae. Kung iisipin mo, nawalan siya ng ari-arian, pagkatapos ay nangyari na naman ito sa karagatan, na kung saan itong Prince luxury liner na kung saan ito ay lumubog. Alam niyo po, ang nangyari, nung magpadala po ng telegrama ang kanyang asawa, na sabi nga niya, ako lang ang naligtas. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang anak ay patay na. At minsan po na siya ay nakasakay sa isang barko, alam ng kapitan ang nangyari sa kanyang buhay. Nang dumadaan na ang kapitan doon sa pinangyarihan ng disaster, pinuntaan niya si Horatio sa kanyang cabin at nakita niya na mahimbing siyang natutulog. Mahimbing po siyang natutulog. Sinabi niya na ito ang lugar na to kung saan lumubog dito ang Prince luxury liner ng disaster na nangyari yun. Alam niyo po ba ang sinabi ni Horatio? All is well. At humanga si Philip Bliss, kaya siya nagkaroon ng lyric na ating inaawit ngayon. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang nangyayari sa iyo,
o buhay sa kasalukuyan. Kung ang naunang si Horacio ay nakayanan niya, sapagkat tinuon niya ang kanyang sarili sa Diyos, kaya mo rin yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ano man ang nangyayari sa atin ay nagkalakip-lakip upang sa ganoon, sa isang plano ng Diyos ay mangyayari at ninanais niya sa bawat isa sa atin. Paubayan natin ang ating buhay. Tandahan mo natin, trusting God with all our heart. He is the key of our joy and peace in our life. Huwag po tayong magreklamo. Huwag natin sumbatan ng Diyos o huwag natin tanungin ng Diyos. Sabi nga, all is well. Amen. Amen. Kaya po, aawitin natin nga ito. Tayo ay tatanggap ng banal na punan at pagkatapos nating ipinalangin, sabay-sabay po nating itong tatanggapin.